Praise God. Hallelujah. Sa pagpupuri pa lang pinagpala na tayo. Dahil yung presensya ng Diyos, kasama na natin. Kapag ang Diyos kasama natin, sino pang laban sa atin, sabi nga. Ganyan kadakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya muli tayo tumayo at basahin natin ang salita ng Diyos. Good morning sa inyo, mga kapatid. Pinagpalang umaga at tunay patuloy tayong palain ng Diyos. Lalong sa ating Panginoon. Good morning. Hallelujah. Buksan natin Biblia sa 1 Corinthians chapter 13. No, sama natin basahin puron. Sa akin Tagalog. No, kung sa English sa ano, no, babasahin ko sa Tagalog, sabayan niyo na po ako. Ano man translation na sa inyo. Sabi diyan, verse 1 to 8 and in verse 13. Makapagsalita man ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong ibig, para lamang akong tingaw maalingaw, upong-piyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ang lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pa napalilipan ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan, pamigay ko man ang lahat kong ari-arian, at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang may dulo sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspangang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o tanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng asas at nagtitiyagang wakas. Verse 8, matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita ng ibang wika. Ngunit ang kaalaman, mawawala ang ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Last verse, in verse 13, at ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinagkakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pagpalain ng Diyos, laging pinagpapala ng Diyos ang basa ng kanyang salita, tayo manalangin. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa umagang ito na patuloy mong ihahayag ang kayamanan ng natatago mula sa iyong salita sa Biblia upang ito'y aming malaman, amin itong pangawakan, amin itong iay sa aming buhay. Patuloy namin maranasan ang iyong kadakilaan, ang mahimalang kilos mo sa aming buhay. At kami nananampalataya na biging sa umagang ito, kasama ang mga viewers, ay gagawa Diyos ng himala sa buhay ng bawat isa. Lalo na ng himala. Ang kami sama ngayon na nakikinig, mag-aaral ng iyong salita upang kami mabusog, mapagpala at maabot mo sa lahat ng aming pangailangan. Kaya pangunahan mo kami banal na Espiritu sa bawat oras at sandali na aming gugulin. Lakipan mo ng mga kababalaghan na maging sakit. Gagaling ikaw ay Diyos himala. Sa dami ng himalang ginawa Diyos ay hindi mabilang ayon sa iyong salita. Kaya inaantin namin ang tagumpay at dakilang bagay gagawin mo ngayong umaga na mahahayag ang iyong kadakilan dahil sa iyong pag-ibig sa amin, O God. Kaya o Diyos, sa iyong papuri
pasalamat at pagdakila sa pangalan ng Jesus. Lahat ng pinagpala at patuloy na pagpapalay ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Hallelujah! Hallelujah! At malakas na. Amen! Palakpakan po natin ng Diyos. Praise God, parang mahina. Ang pinapalakan po natin, hari. Diyos, mga Diyos. Amen? Minsan papalakpakan natin ng Diyos. Praise God. Maaring doon pa lang sa teksto na ating nabasa natin magpamagat. Ano? Kasi doon. Alam na natin yung keyword. Kaya ang topic natin ngayong umaga is the hidden treasure of the Bible. No? Ang natatagong kayamanan. Sa Biblia. O sa salita ng Diyos. Ang ating pag-aaralan ngayong umaga. No? Na ang keyword doon ay pag-ibig. Dahil love ngayon. Patuloy pag-ibig ang ating paksa. Pero kalakip doon sa word na pag-ibig, yung love sa English, ay naroon ang natatagong kayamanan sa salita ng Diyos, mga kapatid. Na kapag ito'y nalaman natin, sapat na ang lahat ng pangangailangan ng tao na inibig ng Diyos sa kanyang paglikha ay sapat na tayo ay maabot makatagpo. Amen. Praise God. Sabi doon sa 1-3, verse 1-3, pinakita doon yung 9 gifts. Kasama yung other gifts. Yung 9 gifts na bubuo sa tatlo. Vocal gifts, mind gifts, and power gifts. Kaya makita natin sa verse 1, inihayag doon yung vocal gifts. Sabi ron, makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel. Even language of angels, mga kapatid, speak in tongues yun. No? Ay para lamang akong pumpiyang. Kung wala akong pag-ibig, sabi ron para lamang akong pumpiyang na tumataging-tim. Sabi ron, no? Batingaw na umaalingaw, sabi ron. Kaya yung mga gifts na yun, kaya meron tayo. Kung wala tayong pag-ibig, ang katulad natin pumpiyang na tumataginting at batingaw na umaalingaw. Sa verse 2, ang sabi nga diyan kung ako man ay may kakayahan magpahayag ng salita ng Diyos. Maraming mose ngayon, lalong last this. Pati sa TikTok, pinasukan na po. Pero maganda yun. Word of God karamihan ngayon. No? Kaya lang may singit doon na sa kagagawan ng away para dayain ang tao. Kaya tayo mga anak ng Diyos ay maging maingat tayo sa panonood ngayon. No? Kasi ang gadget number one ginagamit ng kaaway. Kasi latest yan ngayon No, na marami ang maging Kristiyano ay nadadivert yung kanilang pansin sa mga bagay na di nila namamalayan na kapapalayo na pala sa kalooban ng Diyos. Kaya lahat naman yan mahalaga. Importante kapag gagamitin natin sa tamang paraan yung ating mga cellphone, di ba? Minsan sa umaga gising pa lang, salip na unahin ng hangin, devotion. Kausapin ng Diyos para tayo ay laging nasa presensya ng Diyos. Nag-ring si cellphone. Kaya nakapaskil pa nga yung kahalagaan ng cellphone ng Biblia pala at cellphone, no? Saan pipilihin mo sa ating kapanahonan. Kaya sabi dyan, kung mayroon man, kung may kakayahan man, kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos,
at umunawa lahat ng hiwaga. Lahat ng hiwaga, mga kapatid. Kung mayroon man ang lahat ng kaalaman. Yung word of wisdom, kaya yung mind gifts eh. Word of knowledge. Interpretation of tongues. Yung mind gifts, ano? Ay, ano pala? Discerning of the spirit. Yan, mind gifts. Interpretation to. Makapagpahayag. May kaalaman, no? Word of wisdom. Praise God. Kung wala naman akong sabi dyan, ano pa? At may malaking pananampalataya. Sama yung power gifts, no? Nanupat. Napapalipat ko ang mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Yes, ang sabi ni Paul. Alam niyo ba si Paul? Ang sabi pa nga niya, higit siyang nakapagsasalita ng maraming wika sa lahat. Pero ang desire niya, na binanggit chapter 4 verse 1 na pananasayan ng tao ay pag-ibig. At yung mga kaloob na spiritual ay gagang. Kasi dapat gamitin talaga yan for the edification of the body of Christ. Na para sa kapakinabangan ng lahat, sabi nga ng Biblia. For the work of the ministry. Kasi yan mahalaga, importante. Pero pinakamahalaga dyan, may mas mahalaga ay yung love. Ang sabi ng Biblia. Kung wala naman akong ibig, wala kabuluhan, sabi niya. Kaya dito sa verse 3, ang sabi dyan, ipamigay ko man ang lahat ari-arian. Yan, mayroon siyang giving, ha? At ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang may dudulot sa akin. In other word, ang pinakasusi talaga, kaya ang keyword na pag-aralan natin ngayon ay love. Doon natin aalamin yung natatagong kayamanan ng Biblia na dapat malaman ng Kristiyano. Dito sa verse 4, inihayag dito yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Di ba napakaraming kahulugan yan sa mundo? Sabi nga ng mundo love makes the world go round, sabi ng mundo. Pero ang pag-ibig ang sabi ng Biblia ay matyaga, magandang loob, hindi nananagdili, nagmamataas ang nagmamapuri, hindi magaspang ang pag-ugali. Ang sabi dyan, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapatanim sa kapwa. Dito, lalo na yung mapatanim. Maraming hindi nakamupon dito. Ilang taon na, historical pagtatanim. Lalabas sa kanyang puso. Kaya sabi dyan, hindi mapagtanim sa kapwa, hindi nito ikinatutuwang ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan, ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Puno ng pag-asa pa rin. Nagtitiyaga hanggang wakas. Dahil pag may tiyaga, sabi nga may nilaga. Amen? Naniniwala tayo sa pagtitiyaga nating ibigay ang oras at panahon ngayon sa pakikinig sa salita ng Diyos. Mayroon tayong lalagain na pagpapala. Mukhang kunti lang ang may gusto. Amen po ba? Tulog ba kayo? Talagang gising. Hallelujah. Kaya doon, sa verse 4. No? Pero sa verse 7. Sa verse 8 ang sabi ron. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita ng ibang wika. Katapusan lahat pala yun. Yung mga gifts na yun, matitindi. Pangunahin yan na gifts. Mga kapatid, mawawala, sabi na, ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Walang katapusan ng pag-ibig. Kaya ano man ang ating maranasan, ma-encounter, patuloy tayong iibig. Amen?
Dahil alam niyo kung bakit? Wag ito dapat yung pag-ibig. Kahit sabi nga gantian ka ng masama, gantian natin ng mabuti, gawan tayo ng masama. Yung kaaway kung nagutom, pakainin natin, sabi nga ng Biblia. Yung nauuhaw, painumin natin. Praise God. Pero may mga Kristiyano, ang tagal ng Kristiyano, hindi makabove on. Sabing mahalin eh. Kasi yung ginawa natin sa pinakamaliit, sabi ni Jesus Christ, sa Kanya natin ginawa. Ang matindi pa na utos ng Diyos. Kaya iniutos ito sa atin. Sa sanlibutan hindi kaya yung ibigin ng kaaway. Bakit? Ibinuhos na sa Romans 5 yung divine love, yung agapilab sa ating puso. Kaya nga sabi doon, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob na sa atin. Ibinigay na sa atin yun. Kaya kahit anong maranasan natin, kasi ngayon na yung persecution. Matinding persecution. Yung lahat yan, kahirapan, kung ano pa man. Mga kapatid, kapag nag-ahari sa atin yung pag-ibig, lahat ng yan hindi papasa. Amen. Naranasan ni Jesus, ibinigay na sa atin. Praise God, yung tagumpay doon sa Kalbaryo na ginawa niya. Kaya yan yung sabi dyan sa verse 8. Kaya sa last verse ng chapter 10, dahil sa Corinto, nagkakagulo sila eh. Kaya yan ang matinding pinangaral dahil sa mga gifts. Wala ayos ang kanilang paggamit ng gifts. Kaya sabi niya, lahat ng dapat gamitin sa maayos tamang paraan. Kasi nagpapasiklaban na sa mga gifts nila. Paano kung ang gift ko lang taga ayos ng upuan, taga-punas. Lahat yan mahalaga katulad ng string ng gitara. Pag naputol yung pinakamaliit, pinakahuli. Hindi na masyado yung tunog. Amen? Kaya lahat tayo mahalaga ng gifts ng bawat sa atin. Pag yan pinagsama-sama, nating gamitin. Sa paglilingkod para sa kaluluwalhati ng Diyos, imumultiply pa ng Diyos yan. Amen? Kung dati nililihan mo lang gumagaling, ngayon cancer na. Amen? Kasi Diyos ang bibigyan ng lahat yan. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kung sasampala tayo ngayon si nanay, kureng, lalakad yan eh. Sa awitin pa lang, praise God, ginamit si Brother Japit. Palagay ko, pastor na ito doon eh. Napanood ko yung compose pa sa ano? Yung compose yata nila sa awit, sa Facebook, ano? Kaya ginagamit tili ang ating kapatid doon. Yan ang pinakadabis doon. Kasi mahal niya ang Diyos eh. Mahal niya dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ibinuhos na sa atin yun. Kaya sa verse 13, and this remains. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Ang pinakadakila raw pag-ibig. Lahat. Pag-ibig. Lahat ng gifts na sa'yo, wala kang pag-ibig. Useless pala lahat yun. Kaya nga ang bunga ng Espiritu ng Diyos, nangunguna yun pag-ibig. May pag-ibig ka. Susunod na yung mga sunod na napapaloob doon sa fruit of the gift of the Holy Spirit. Amen? Praise God. Kaya punta na tayo sa keyword. Dahil ang keyword yan love talaga. Kaya doon sa love, diba? Ilang letra yun? Apat. Diyan natatago yung kayamanan na dapat lasan-lasan ng mga anak ng Diyos. Number one, yung letter is long engagement. Bakit long engagement? Dahil ang Biblia, ang salita ng Diyos, hindi yan kumukupas. Hindi yan nagbago.
Kaya yung pag-ibig ng Diyos, ang sabi ng salita, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Hindi nagmamaliw. Mawawala. Matthew chapter 24 verse 35. Mawawala ang langit at ang lupa. Ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Sabi mismo ng ating Panginoon. Kasi Haring David, sabi niya, in Psalms 119 verse 89, your word, O Lord, is eternal. Eternal. Antindi pala sa ibang salin, no? Your word, O Lord, is forever. Meron mo ang salita ng Diyos forever. It is firmly fixed in heaven. Ang salita mo, Yahweh. Sabi nga sa magandang balita. Sabi ron, di kupas walang hanggan. Ang sabi ron, nananatili sa rurok ng kalangitan, sabi ron. Doon pa lang pala sa langit ng salita ng Diyos. Bakit? Si Jesus Christ yun. Nasa kanang kamay ng ating Diyos Ama. It stands firm forever, sabi nga sa NIV. No? Eternal, it stands firm forever in the heavens, sabi pala ron. No? Nakapik firmly, no? Sa langit. Nandun nananatili yan, mga kapatid. Hindi yan kukupas, hindi magmamaliw, sabi ng salita ng Diyos. Kaya yan, long engagement Anytime na panghawakan mo, i-apply mo, mangyayari. Yan yung sinasabi nila ng word na rima. Magre-rima. Kaya nung research yung word na rima, 21 times pala sa New Testament. Akala ko sa Romans chapter 10 lang ang binanggit. 3 times doon. Pero nung isa ko, nagtaka ako paano ko natuklasan eh. Ibang klase si Lord. Pag hinuhukay mo yung kanyang salita, napakaraming kayamanan dyan. Kaya nga natatagong kayamanan eh. Long engagement. Hindi kagaya ng mag-asawa. Diba? Nung boyfriend eh. Meron silang engagement ring. Nung nagtagal, lumalim, naging wedding ring, kakasal na. Kaya ngayon, Brother Joda. Maraming kakasal ngayon. Praise God. Hindi nila alam yung pangatlong ring. Habang nabubuhay ka, kasama yung long suffering. Kaya binigyan tayo ng fruit of the Holy Spirit. Bakit? Para yung long suffering makatagal tayo. Bakit? Paborito ng sanlibutan ngayon yung gusto ng bumitaw. Ang bumibitaw, umaayaw, hindi magwawagayan. Tayo na mga Diyos, sabi hindi tayo kabilang tumatalikod sa mga bumibitaw, kundi sa nananalig, sa gayoy naliligtas. Hebrews chapter 10, verse 37 yun. Amen? Naliligtas, di tayo kabilang bumibitaw. Kaya huwag niyo kakantayin yun, gusto ko nang bumitaw. Kaya pinauso nila noon yung isang linggong pag-ibig. Grande pa ang kasal. Sabi ko nung isa, pakakasalan kita sa lahat ng simbahan. Piluso ko pa. Pero isang linggo lang pala, gusto na niyang bumitaw. Pero tayo, binigyan tayo ng forever. Long engagement, yung pag-ibig ng Diyos. Kaya hanggang kamatayan hindi yan bumigay. Praise God. Kaya hallelujah. Kaya walang paghiwalay sa pinagsama ng Diyos. Huwag pahiwalay ng tao. Amen? Hindi yan damit. Kaya punta na tayo sa pangalawa para tayo. Letter O. Obedience. Yan ang kayamanan ng Biblia. Obedience from Old New Testament. Sa Old Testament, lahat ng lingkod ng Diyos na naging masunurin, pinagpala ng Diyos. Kaya doon sa Isaiah 45 verse 18, ang sabi ron ng Diyos, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos sa magandang balita, pagpapala sana'y dadaloy sa'yo, tulad ng ilog na hindi nawawala ng agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod.
Biri mo yung victory. Kaya pala yung naawit natin, victory is mine. Sunod-sunod. Hindi pa minsan-minsan, mga kapatid. Basta sumusunod din tayo. Amen? Sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Di ba yung alon, di yan nauubos yan, lalo kung may hangin. No? Sa dalampasigan. Ganun pala. Katindi ang pagpapala ng Diyos at tagumpay na ating mararanasan kung tayo ay susunod. Baging sa, di ba, usong kainan ngayon, punta kami sa Singapore, lahat pagbaba mo pa lang sa mga kondo nila doon, puro kainan ang hahaba. Kasi sa last days, maging gluttony ang sakit ng tao. Praise God. O kaya yung iba, kumain na sa Jollibee, hanapin pa yung McDo, katapat pa yung Wendy's, kung ano-anong kainan, no? Ganyan sa Singapore, grabe haba. Ang maganda lang doon, bawat kainan, sunod-sunod ang CR. Hindi kagaya dito sa Maynila, sa Pilipinas. Maske sa babaan ng bus, no? Ng tren, palaging may CR yan, para yung mga nagbiyahe pag naihi, CR kagad. Ang babango ng CR doon, amoy tea, amoy tsaa. Kaya pagdating namin pa diyan doon sa airport nila, amoy tsaa. Pagdating sa Pilipinas, ang panghi. Pila pa. Doon, napakarami, hindi ka napipila. O, alam yan ni Mami Lena eh. Galing doon yan. Uso ang lakaran doon. Sa haba ng lakaran mo kasi dugtong-dugtong ang mga mall. Pag hindi ka naihi sa tagal ng jogging mo, iwan ka lang. Kaya palagi kang umiihi. Mamaya, kakain na naman kami, kaya yung mga kasama ko. Yung magjowa na malapit nang ikasal. Ang bibilis kumain, puro kain. May media, kain na naman. Yung maliit lang yung bodega ni Brother Orlando, kaya hindi tayo masyado sa kain. Amen? Praise God. Obedience. Kaya kung sa pagkain, ang sabi nga doon sa Isaiah 1:19, if they are willing and obedient, they will eat the best from the land. You know? Makakain mong pinakamainam sa lupain. Kaya kung sa pagkain lang, yung hindi mo natitikman, papatikim sa'yo ng Panginoon. Kaya nung kami nasa Singapore, lahat ng masasarap, sa tindi, dinala ko ng anak ko. Pati sa Malaysia, yung masarap na pagkain, pinuntahan namin. Yung pandesal na pinipilaan, di ba? Alam ng mga pumupunta ng Malaysia yan, ang layo pa lang, ang bango. Kaya pag uwi, papuntang Singapore, magbabaon yung iba, pipila ka na naman ng pandesal, napakabango. Na ang worth ng isa mayigit 400 isang pandesal. Ganun pala kamahal ang bilihin doon. Ha? Kaya yung noodle cup doon, 500 plus. Ganun kamahal ang bilihin doon. Sa aeroplano, kumain ako noodle cup, 100 pala, Brother Giordano. Malapit na kasi bumaba, nagsikain sila. Nagutom ako pa, malapit na pala. Pambira si Papa, nag-order pa, pababa na kami, sabi ni Leah. Pambira nung magbayad 100 pala isang noodles, cup noodles. Samantalang kila Sister Tina, may get 20 pesos lang. Times 5. Mga kapatid, ba't kaya napunta tayo sa pagkain? Siguro nagugutom na yung iba. Obedience. Kaya nga sabi ni Job, sa karanasan niya, Job 36:11, if they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Ngayon, maraming tao hindi nakukontento. Lalo na doon sa mga may kapangyarihan. Ang lalaki na ng sahod, dinoble na ni Duterte. Tuloy-tuloy pa hanggang kay Bongbong. Marami pa rin corrupt. Amen? Kasi marami pa rin mahilig sa under the table. Hindi nila gayahin si Sister Ann. Giver yan. Kaya nilagay ng Diyos sa compassion ministry. Amen. Para maabot yung mga tao, no? At kumilala sa ating Panginoon. Kaya kung naniniwala, lalawak yung compassion ministry. Yan ang tinutukan namin nung Sabado sa prayer. No? Lingid sa kaalaman ni Sister Ann dahil magiging pastor and evangelist yan. Amen!
Dahil maniwala tayo, confession bring position. If we speak, releases the power of faith. Kaya kung ikaw ay sasampalataya ngayon, sa napapakinggan mo, lalakad ka. Sabi nga kanina yung salumpo, nung tumingin kay Peter. Amen? Kaya, tumingin tayo sa salita ng Diyos sa kanyang sinasabi, manampalataya tayo, at yung Himalay mararanasan natin. Sabi niya, obedience pala. Alam niyo ba sa Old Testament kung paano pinagpala ng Diyos yung mga sumunod sa Kanya, lalo na sa under grace, mga kapatid. Nasa under grace tayo. We are in the better covenant. Mayroong pangkalakip na pangako at sumpayan ng Diyos sa New Covenant. Sabi doon sa Hebrews 7:22, because of this oath, Jesus has become the guarantee of the better covenant. Guarantee si Jesus, siyang pinaka-guarantee of a better covenant. Bakit better covenant? Dahil sa Old Testament, ang mga tagapamagitan doon, mga tao, mga pare, sabi nga sa NIV Tagalog pala kinuha yung pare, mga saserdote, ang sabi roon, sa magandang balita na ang mga pare o saserdote, may hangganan niya, namamatay yan. Pero yung ipinalit sa better covenant, si Jesus na buhay ngayon at magpakailanman. Na siyang namamagitan para sa atin upang manghingin natin sa pangalan ni Jesus, sa Ama, sa pangalan niya, gagawin niya. Siya nagsabi, John 14:14. Oo, John 14:14. Siya ang ating tagapamagitan. Siya ang ating high priest forever. Kung paano yung kanyang salita forever. Sa ating pagsunod, ang ating high priest forever na magpapala sa atin. Ang sabi nga ay ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo ba na ang pagpasok sa karan ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, makamtan mo man ang buong sanlibutan. Anong mapapala ng tao, sabi niya? Kung makamtan mo man ang buong sanlibutan, mapahamak naman ang iyong kaluluwa o ang iyong buhay. Ano ang maitutubos dito, ang sabi niya? Kaya ang sabi ni Jesus Christ mismo sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng Diyos, kundi yaon lamang sumusunod sa kanyang kalooban. Pagsunod pa rin, mga kapatid. Kaya ang pagsunod, natural na yan sa mga Kristiyano. Kaya pag ang Kristiyano hindi na sumusunod, hindi na yan nagbabasa ng Biblia na utos yan ng Diyos, hindi na yan umaatin sa mga gawain na mahalagang itinuturo ng Biblia, hindi na tayo sumusunod doon. Mga kapatid, abnormal na yan. Normal yung nagbabasa, nakikinig na nalangin. Natural na yan sa anak ng Diyos, yung gumagawa ka ng mabuti. Kasi bunga na yan ng kaligtasan natin sa Diyos. Kasi sumasayo ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang Espiritu ng Diyos ang mag-guide sa iyo ng lahat ng yan. Kung ano ang nararapat nating gawin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sa Romans 8:14, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Anak na tayo ng Diyos, hindi tayo basta tao lang. Katulad ng pangangatwiran ng sanlibutan. Marupok, madaling lumimot. Hindi. Tayo ay anak na ng Diyos. Sumasa atin na yung Espiritu ng Diyos. Praise God. Kaya ang sabi ni Jesus Christ bago umakyat sa langit, dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay, ito'y ang Espiritu ng katotohanan. Sabi doon, na magiging kasama ninyo magpakailanman, na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. John 14:26, kung hindi ako nagkamali. Ang sabi ron, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at mananahan sa inyo.
Biruin mo, hindi lang pala tayo sasamahan ng Espiritu ng Diyos. Kasama ninyo magpakailanman, ang sabi doon eh. Kung paano pinangako ni Jesus, tandaan ninyo ito, ako'y lagi inyong kasama magpakailan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ganon din pala ang Holy Spirit. Bakit? Nasa dispensation tayo ngayon ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya lahat ng gagawin natin, kausapin natin lagi ang Holy Spirit. Sabihin natin yung ating mga plano at balak. Lalo na this year, 2024, maging yung balak ng mga ikakasal at magpapakasal. Amen? Yung may mga engagement. Bakit? Ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin. Igaguide tayo kung saan lugar na maganda. Amen? At kung anong buwan o araw na maganda. Kasi yung iba, di ba kinakasal ng tagbagyo, tagulan? Kaya yung iba binabaha na, tuloy pa rin. Eh kung natangay ka, ng baha. Di ba? Napanood nyo yun? Lumilindol pa doon, pati napat. Pero pag sinangguni mo yan sa Holy Spirit, sasamahan ka niya. Naiwala ba kayo ron? Basta sumunod tayo sa instruction niya. Kasi nangungusap sa atin, katulad ngayon ng kanyang salita. Amen? Nangungusap ang Diyos through His Word. Hallelujah. Obedience yun, ano? Kaya yung pagpasok sa kaharian ng Diyos pa rin eh. Pagsunod pa rin. Kaya nga sa Luke 6:46, anong sabi ni Jesus doon? Huwag mo akong tawaging Panginoon, Panginoon, kung hindi mo naman sinusunod ang mga sinasabi ko. Sabi niya. Kaya, nandun ang sikreto ng pagpapala. Sa mga anak nga, pag yan masunurin, magalang sa magulang, ano sa palagay nyo? Obserbahan nyo yung anak na masuwayin at sa yung anak na masunurin. Pagpapalain ng Diyos yan, yung masunurin. Kasi yan ang nakadeclare sa kanyang salita. Bounded siya ng sa kanyang salita. Binabantayan pa ni Jesus ng Diyos ang kanyang salita, Jeremiah 1:12, para ito ay matupad. Na once na ito ay pinanghawakan natin, gagawin ng Diyos. Oo. Sumunod lang tayo sa instruction niya. Isa sa instruction ng Diyos sa mga may sakit, sa mga bulag, lumpo, kasama na lumpo, lahat. Ano sabi doon sa Matthew chapter 20? Doon sa 2 bulag? Ano sabi niya? Nung sinabi niya, no, di ba, nasa Jericho sila. Naglalakad sila Jesus. Ano sabi? Nadinig nila na dumarating si Jesus. Bulag yun, ha? Mga kapatid, pakinggan ninyo mabuti dun sa mga may sakit. Lumapit sila kay Jesus. Bulag yun, ha? Anak ni David, mahabag ka sa amin. Pinagbawalan sila ng kanyang mga alagad. No? Pinapatigil sila, ngunit lalo silang nagsisisigaw. Anak ni David, maawa ka sa amin. Huminto si Jesus. Nung nadinig niya yon, bakit? Isa sa karakter ng Diyos ay yung mahabagin. Amen? Maawain. Inabanggit yun. Huminto siya. Pinalapit niya yung mga bulag. Anong sabi niya? Ano ang challenge niya? Anong gusto ninyong gawin ko sa inyo? Anong ibig ninyong gawin ko sa inyo? Ang sabi ni Jesus. Praise God. Ang makakita po kami. Nahabag siya. Hinipo niya yung kanilang mga mata. Ano nangyari mga kapatid? Basahin niyo sa chapter 20. Nakakita sila. Amen? Sumunod sila eh. Oo. Lumapit kayo sa akin. Anong gusto ninyong gawin ko sa inyo? Ang makakita, Panginoon. Kaya kung gusto mo, ang makalakad, Panginoon, yung lumpo. Sabi nga ni Peter, ginto at pilak, wala ako. Ngunit mayroon akong ibibigay sa iyo sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Lumakad ka. Lumakad. Rise up and walk, sabi nga sa English eh. Inawakan ni Peter yung kamay no, yung lumpo. No? Inborn yun mga kapatid. Walang imposible sa Diyos nakalakad siya. Praise God. Kung ikaw ay naniwala, sumunod ka sa instruction ng salita ng Diyos,
anytime, anumang oras ngayon, gagaling ka. Kaya si Brother Manny, sabi ko, lagi kong pinagpapatotoo, iniiyakan na, patay na talaga si Brother Manny. Wala na. Hindi ko na sana ipapanalangin kasi si Nanay Oring umiiyak na. Nahagulgulan na. Katulad ng anak ni Jairo. Di ba? Patay na. Sabi niya, naghihingalo ng anak ko, sabi ni Jairo. Ano sabi ni Jesus? Pero kung sasama ka sa akin, papatong mo yung kamay sa kanya, gagaling siya. Mabubuhay siya. Sumama si Jesus. Dahil nakita niya yung faith niya eh. Na pagdating sa daan, sinalubong na siya ng mga tao. Sabi, patay na yung anak niyo. Huwag niyo nang gambalayan ng guro. Sabi ni Jesus, huwag mong pansinin. Do not be afraid. Just believe. Sabi. Basta maniwala ka lang. Ang sabi niya, nagtuloy sila. Pagdating na sa bahay nila, nakita na naman yung naghahagulgul doon. Parang si Nanay Oring. No? Hinahagulgulan na, patay na kasi. Umalis kayo riyan, sabi ni Jesus. Hindi patay ang bata, natutulog lang. Nagtawanan sila. Nagtawanan, pero totoo patay na siya. No? Kaya pinili niya lang yung pinapasok niya. Yung may mga faith. Pagpasok sa loob ng bahay niya. Nila, talita kumi. Bumangon ka. Bumangon ka. Bumangon yung si Ining. Ining, bumangon ka, Ining pala yun. No? Kaya sabihin, Ining, tumayo ka. Lumakad ka. Kung ikaw ay sasampalataya, mangyayari yun. Kaya kay Brother Manny, sa pangalan ng Espiritu ka ng kamatayan, lumabas ka sa kanya. Pinadadaloy ka ng buhay, sinabi mo, pipiliin namin ang buhay. Upang kami ay magtagal maging aming lahi. Kaya pinadadaloy namin ng buhay. Na buhay. Mangon, nauntog pa. Tanungin niyo si Brother Manny. Pagbangon niya, utal pa kasi na-stroke na pala siya. No, stroke na raw yun. Tuloy yan sa gawain ng Diyos. Sa mens, sa silito, utal panahon yun. Ngayon, unti namin nakikita, nag-street yung kanyang pagsasalita. No? Praise God. Balakas na normal na siya. Sabi ko nga sa kanya, ang daming bawal na pagkain. No, pero ngayon lahat wala nang bawal sa kanya. Brad, mag-control ka, sabi ko sa kanya. Mas malaki ang katawan sa akin. Sabi ko sa kanya. Bumalik ang katawan niya. Bakit? Sumunod siya sa Panginoon. Nung siya patuloy sumusunod. Gusto niya magkatrabaho ngayon. Nandun na, kasama na si Lia. Kasi dumating kanina. Meron mo linggo si Bunso eh. Dahil sa mga nilalakad niya. Grabe yung pabor ng Diyos. Amen? Kaya pag susunod tayo, si Bunso kasi, masunurin sa tights niya. Sinabi ko ng nakaraan eh. Kaya yung tights mo pinibigay. Ay, ganun ba? Binigay niya. Kaya, dahil sa pagsunod niya eh, nakabili kami ng instrumento medyo maganda ngayon. Amen? Ganun kabuti ang Diyos. 36:11, no? If thee serve him and obediently, ganda ng salin, they will enter this in prosperity, and their years in contentment. Pambira, grabe, no? Hindi ko na tuloy nababasa yung outline. Iba na yung outline natin ngayon eh. Punta na nga tayo sa letter B, para mabilis. Hindi ko na tinitingnan yung outline. Si Holy Spirit ang bahala mag-guide sa atin. Letter B, ano yung natatagong kayamanan doon? Victory! Kaya yung Victory Church, dyan din kinuha yun. Jebrim Church. Bakit ang tagumpay natin kay Jesus? Amen? Kanino ba ang tagumpay? Hindi sa atin. Hindi sa lakas natin. Kaya sabi ni Haring David sa kanyang karanasan, in Psalms 89, Verse 17, sa magandang balita, ang tagumpay namin ay yung kaloob dahil sa yung kagandahang loob. Ang sabi niya, dahil sa yung kagandahang loob pala,
Sabi pa niya sa 118 verse 16, kung hindi ako nagkamali, tingnan nga natin baka nagkamali. 118, ang lakas ni Yahweh ang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Lakas pa rin ng Diyos. Hindi lakas natin. Sinabi rin yan sa aklat ng Sikaraya 4:6, ang tagumpay ay hindi matatamo sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking tulong lamang, ang sabi ng Diyos. Sa English, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord, says the Lord of hosts. Matindi. Kanino ang tagumpay? Kay Lord. Kung sa Old Testament nabanggit yun nila, mas matindi pala sa New Testament. Kaya nasa greater covenant tayo. Ha? Bakit? Ang sabi ni Paul, no, in all these things, Romans 8:37, we are more than conqueror. Higit pa, hindi sa lahat ng ito, sabi niya, higit pas tayo sa mapagtagumpay. Meron mo nagtagumpay na, mas tagumpay pa. Bakit? Bakit naging more conqueror? Kasi sa lahat ng labanan, kung paano sa Old Testament, sinabi kay Moses, Exodo 14:14, puro doble, doble 14. Pumpiang sabi ng sanlibutan, tatayaan nila yun pag nadinig nila. Ano sabi doon ng Diyos? I will fight for you. You need only to be still. Sabi niya. Sabi naman ni Haring ng Diyos kay Hosapat, do not be afraid because of this vast army, because the battle is not yours, but God's. 2 Chronicle chapter 20, verse 15. Kaya sa verse 17, you will not have to fight this battle, ang sabi ng Diyos sa kanya. Ha? Take up your position, stand firm. Ang sabi ron, and you will see the deliverance the Lord will bring you, O Judah and Jerusalem. Ang ganda ng pangalan ni Brother Judah. Pasok doon, Judah and Jerusalem. Ano sabi ron? Go out to face them tomorrow. Ha? And the Lord will be with you. Sasamahan ka ng Diyos eh. Kaya, grabe yung pag-ibig ng Diyos. Lalo sa New Testament, di ba? Tingnan natin sa verse 35, Romans chapter 8, hanggang 39 yan. May himayin muna natin. Ano sabi ron? Sino ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pag-ibig ka, kaya napapalood doon yung victory. Sabi nga, shall trouble or hardship or persecution or famine. Ay, uso na yung tagutom ngayon. Matindi ang persecution ngayon sa iba't ibang bansa, mga kapatid. Di ba yung bakbakan ngayon sa Israel? Matindi ang persecution ng mga Kristiyano doon. Maging sa ibang bansa, sinusunog, pinapatay, binabaril. Napanood niyo yun, mga kapatid? Ganon katindi ang persecution, taggutom. Marami na nagugutom ngayon. Praise God. No, taghirap. Kasi mababat-bat ng kahirapan ng muling panahon, ang sabi nga. Matindi pa yung pagkilos. Ito na yung matinding pagkilos ng kaaway ngayon. No? Yung espiritu ng mandarayang espiritu. Kaya kahit saan sa mga gadget, palaging sumisingit yan. Amen? Basahin nyo. Ang daming mga palabas ngayon, naglalabasan na. Kasi sa last days, magkakaroon na ng increase of wisdom. No? Increase of knowledge. Kaya sa Singapore, sabi nga nila, nangunguna ang Singapore sa latest technology. Kaya yung electric fan nila doon, kinakausap lang, mga appliances. Sinubukan ko pag alis ni Lyndon. Ayaw sumunod sa akin. Kuninto ko, naglawanan sila. Tinandaan ko nung sumunod uli, inutosan niya. No? Kaya nakakunik na pala ngayon. Pinapalabas na ngayon sa YouTube, kung gusto niyong ganon. Kaya pag pumunta sa bahay yun, ipapa-line up ko yung appliances namin doon. Pati yung sasabihin mo, bahala na rin yung cellphone. No? Kaya pag alis niya, sinubukan ko, sumunod yung ilaw, electric fan. Susunod yan, hihinto. Panda rin mo.
Ikukuman mo lang. Susunod sila. Oo. Praise God. Kaya yung iba nga, tamad nang bumangon, kakusapin na lang yung cellphone eh. Yung cellphone na rin ang sasagot. Marami nang nakakalam yun sa atin ngayon. Lalo na yung mga kumuha ng IT. Kaya kahit saan ka nandoon, kaya ka nilang obserbahan. Kaya nung ako pala nasa Marikina ako, binabantayan pala nila ako. Kasi napabalita na ng babae raw ako. Kaya hanggang ngayon, di nila mapatunayan yun. Kaya naniwala na sila sa sinasabi natin. Kaya pagpapalit ko yung pagkapastor ko sa babae. Sana yung ganun. Stick to one lang tayo. Di ba, Pastor? Kasi anak na tayo ng Diyos eh. Dati yun. Amen? Yung dati, walang ganyan sa sanlibutan. Hindi natin alam eh. Ngayon, nakilala natin si Jesus na. Stick to one na tayo. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, yung divine love sumasana sa atin na, nung meaning nun. One love, perfect love, heavenly love. One love lang. Kaya hindi pwedeng mamangka sa dalawang ilog at kakantayin mo, sana dalawa ang puso ko. Kasi nungalingan yun ng demonyo. Amen? Kaya pag lumuha, gusto nang bibitaw. Ano kaya yung susunod na kumpos na naman ngayon? Praise God. Sana tayo? Victory. Oo. At sabi nga, kaya, no weapon forms against you. Isaiah 54:17 will prevail or prosper. Ha? Ang sabi ron, and you will refute every tongue that accuses you. Ang sabi ron, this is the heritage of the servant of the Lord, and this is their vindication from me. Sa King James Tagalog, napakaganda nun. Wala nang almas na gagamitin sa iyo ay pakikinabangan. Ito ang mga mana ng lingkod ng Panginoon at ang kanilang katwiran ay sa akin. Ang sabi nga sa magandang balita, ngunit ngayon wala nang sandatang gagamitin sa iyo. Ang sabi ron. At masasagot mo ang anumang ibintang sa iyo. Kaya nauso ngayon yung marites, maraming bintang. Persecution, judgmental. Ganyan nangyari sa atin ng mga nakaraang buwan eh. Masasagot mo ang anumang ibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko, sabi nga sa magandang balita, ay aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ko ng pagtatagumpay. Ito ang sabi ni Yahweh. Intindi sa King James, no weapons that is formed against you, against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee, shall I rise against thee. In judgment, di ba? Ganyan ang ginagawa ng mga marites, marisol ngayon. Judgmental, nakita lang si pastor at saka si sister, galing sa cornerstone, sa sinihan. Kasi uso ngayon, di ba, sa mga sinihan, may gawain ng Diyos. Hindi nila alam, nagkasabay lang na, umatin ng gawain. Praise God, pinaghinalaan na. Alam mo ba, si brother, si pastor, nakita ko, kasama si sister. Sabi mo naman ng mga marites, Miss Universe niya raw si sister. Kasi nungalingan yun. Hindi gagawa ng ganyan pag pastor. Amen? Magkasama yan, pupunta sa gawain. Kasi yan ang uso ngayon. May mga gawain ng mga sinihan. Maganda nga yun, maraming maliligtas. Amen? Kaya sabi diyan, sa English, this is the heritage of the servant of the Lord. And sa English Tagalog, at ang kanilang katwiran ay sa akin, sabi ng Diyos. Pero sa magandang balita, ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Sinong magbibigay? Ang Diyos. Kung yung kabayo nga, sabi nga sa Kawikaan, nahahanda sa digmaan, ngunit ang bawat tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat, sabi ron. Sa chapter 16, verse 1, ang tao nagbabalak, nag-iisip, sabi ron, ngunit ang tagumpay sa Diyos nagbubuhat. Ang tagumpay pa rin
kay Lord, maging sa pagpapayaman, pag-aasinso, gusto natin pagpalain ng Diyos. Yung paborito ito ni Pastor Emer, kaya pinagpapala ngayon yung negosyo niya. Chapter 8, verse 18 ng Deuteronomy. But remember the Lord, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirm His covenant. Tipan papalayan ng Diyos to your forefather as it is today. As it is today, kahit ngayon. Tipan ng Diyos yun. Na-i-bless tayo. Naniwala ba kayo? Kasi more than 2,000 years ago, pinagpala na tayo. Thanks be to God and Father of our Lord Jesus Christ. Who bless us. Paborito ni Pastora yon. In the heavenly realm, sabi kasi sa NIV, with every spiritual blessings in Christ. Dahil kay Kristo. Kasi yung kahirapan natin, kinuha na niya. Tayo pinayaman na niya. Kaya, dahil anak ka na ng Diyos, mayaman ka na. Sabihin mo sa katabi mo, mayaman ka na. Pinag-aralan namin kahapon, yung abundant life. Ang abundant life na binabanggit sa Biblia, hindi lang material, kundi lalo't higit spiritual. Amen? Lahat ng aspeto. Para ma-enjoy mo, kasi sozo sa Greek word, yung pagligtas sa atin ng Diyos, kasama na yung kahirapan. Pinalaya na tayo dyan, niligtas na tayo dyan. Pinalaya na tayo. Kaya nga ang mga anak ng Diyos, payaman ng payaman, sabi nga lagi ni Sister Alice sa kanyang declaration. Naniwala ba kayo ron? Kaya ang daming mga taga-Jebrim, kaya nauubos ang mga workers, nag-a-abroad na. Puro abroad. Praise God. Pero kung hindi ka talaga kahit hindi ka mag-abroad, pag alam mo yung prinsipyo ng Panginoon, nasa abroad ka man, nasa Pilipinas ka, pagpapalain ka ng Diyos. Paano kami nagpapala? Pag pinagpala yung anak mo, pinag-pray mo mag-abroad. Siyempre, kasama ka na doon. Amen? Pag kasama na sa pagpapala yan, buong pamilya. Buo na yan. Kaya yung kaligtasan ng Diyos, buho. Dineliver na tayo. Nung tinignan ko sa Greek word, dineliver ka na, pinagaling ka na, niligtas ka na. Grabe pag samasamahin mo yun. Praise God. Kaya, panghuli na tayo. Ano yung letter? Letter E. Letter E. Matatapos na po tayo. Ngayon lang kasi ako nag-preach dito, kaya dapat 2 oras. Letter E. Ano yung letter E? Eternal promises. Yan ang napapaloob sa kanyang salita. Sa Hebrew chapter 6, verse 18, ang sabi ron, hindi nagbabago, di nagsisinungaling man ng Diyos tungkol sa 2 bagay na ito. Ano yung 2 na yon? Ang kanyang pangako at sumpa. May kasama pang sumpa. Hindi kagaya ng tao pag nanumpa, nangako, nagbagbabayad ng utang. Ba't tayo napunta sa utang? Hindi. Napapako. Napapako yung pinangako. May sumpa pa. Sasabihin pa niya, mamatay man yung kapitbahay ko. Dinamay pa niya yung kapitbahay niya. Ang galing mangako kapag yan ang pinakamagaling mangako, yung mga marites at saka yung mga mangungutang, sabi ko nga. Kaya pag Kristiyano ka na, dapat hindi ka na mahilig mangutang. Ikaw na yung magpapautang. Amen? Praise God, kasi yun ang pinagpala eh. Mas mapala daw yung nagpapala kaysa yung pinagpapala. Bakit yung tumatanggap lang ng pagpapala kasi yung pinagpala? Yung nagpapala, daluyan ka ng pagpapala. Kaya hindi ako nagtataka isang araw, magiging daluyan si Pastor Emer. Amen? Kasi malalaki ang presyo ng transaction niya. Amen? Kasi yun binigay sa kanya ng Diyos eh. Pinagkatiwala sa kanya. Praise God. Hindi double purpose yun. Hindi lang pagpapalang pinansyal.
pwede niyang gamitin yun pang evangelism. Lalo na doon sa mga may sakit. Amen? Doon na paraan pagkakataon na na-share natin. Tulad nito, eternal promises. Hindi nagbabago ni nagsusumangalingan ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Sabi doon sa sumunod na word kaya tayong nakasumpong sa kanya ng kalinga ay panatag ang ating loob na umaasa sa kanyang pangako. Dapat panatag yung loob natin. Naaasa sa pangako ng Diyos. Kasi yun ang meaning ng magandang balita. Now faith. Sabi ron, ngayon ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hinihintay at katunayan ng mga bagay na di nakikita. Hindi mo pa nakikita, panatag ka na gagawin ng Diyos. Yung hiningi mo, dahil pinangawakan mo yung kanyang salita, sinabi mo, Lord, pinagaling mo na kami. Magaling ka na nga. Kaya sabihin mo, ikaw, espiritu ng sakit karamdaman, espiritu ka ng lumpo. Di ba? Pangalan pa lang ni Jesus. There is power. There is healing. Ang sabi kanina sa awitin, mga kapatid, pangawakan natin yun. Kaya ang sabi ng Diyos mismo, Isaiah chapter 25 verse 43. Wala na tayong outline. Sige. Ang sabi diyan, 45 verse 23 ng Isaiah. Ang sabi niya, ano sabi niya? Ako ay tapat sa aking pangako. Ang sabi ng Diyos, ang Diyos mismo nagsasalita diyan. At gagawin ko ang aking mga pangako. Tutuparin ko, sabi pala doon. Ang lahat ng tao, ang sabi niya, ay luluhod sa aking harapan. At mangangakong sila'y magtatapat sa akin. Kaya yung mga nangangakong maglilingkod, maging tapat, patunayan po natin yun. Kasi ang Diyos yun ang pangako niya. Gagawin niya ang kanyang mga pangako. By myself, sabi niya, sabi ng Diyos, I have sworn, truth has gone from my mouth, galing sa kanyang salita. A word that will not be revoked. Sabi ron, hindi mabubura. No? It will not be revoked. Every knee will bow to me. Every tongue will swear. Ano ito? Ano? Allegiance. No? Allegiance? Allegiance. Praise God. Ang bawat isa'y mangangakong na magtatapat sa akin, ang sabi sa magandang balita. Kaya matindi. Oo. Kaya nga sabi nga, God is not a man that he should lie, nor he change his mind. Ang sabi rin, does he promise and not fulfill? Does he speak and did not act? Sinabi ba niya, hindi niya gagawin? Nangako ba siya, hindi niya tutuparin? Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Silyado pa yan ng Holy Spirit. Sa 1 Corinthians o 2 Corinthians chapter 2, verse 20 to 22. Silyado yun sa kanyang pangako. Kaya nga bounded siya ng kanyang salita. Lord, sinabi mo pagka pinanghawakan yun. Mangyayari talaga. Ano pa sasabihin ng Diyos? Hindi sasabihin mo, Lord, di ako makalakad. Grabe itong arthritis ko, sabi ng mga senyor. No? Grabe itong problema ko. Ano ngayon? Sabi ng Diyos. Sinasabi mo lang sa sinabi mo. Pero Lord, sinabi mo, ikaw ang aming dakilang manggagamot. You are the God, the Lord, our physician. That by your stripe and wounds, we are healed. Kaya ikaw sakit karamdaman, utusan mo na. Lahat ng demonyo susunod sa mga anak ng Diyos yan. Bakit? Meron tayong authority to trample on snakes and scorpion and to overcome all the power of the enemies and nothing will harm us. Authority to cast out demons. Sabi nga ron. When we lay our hands on the sick will get well. Will recover. Naniwala ba kayo ron, Nanay Koreng? Kung naniniwala kayo, ang sabi ni Jesus Christ, dito na nga tayo magtatapos, ang dami yun, puro ilan pa lang yun. Ako'y naniniwala, sapat na
na pinagpala na tayo ng Diyos at ang Diyos ay patuloy na gagawa maging ngayon mismo. Na ang sabi niya, everything is possible to him who believe. Lahat na may pananampalatayang lumapit kay Jesus, may sakit, may problema at suliranin, mga kapatid, inabot ng Diyos. Pinagaling ang mga may sakit. Pinalaya yung mga inalihan ng demonyo. Kaya panghuli, kaya nung linggo wala tayo dito. Bakit? Nagayuno kami. No? Dahil mayroong taong inaalihan ng demonyo doon sa Bagong Silang. No? Kaya sabi, nung pinag-pray namin, sabi ko, mag-pray na tayo. Pagdating natin doon sa taong inaalihan ng demonyo, hindi na yan makapurma. Binugbog na namin doon sa prayer. Amen? Pagdating namin doon, wala na. Bagsak na siya. Kaya tumanggap na siya sa ayaw at sa gusto niya kay Jesus. Amen? Pinatanggap po natin. Bakit? Yun ang kailangan niya na kagalingan. Dahil pag nasa sayo si Jesus, wala ka nang hahanapin pa eh. Oo. Hanggang dito na lang kasi mahaba pala to. Ang dami pa. Sinamarize na ng Holy Spirit. Kaya tayo pong lahat ay tumayo. Tandaan natin po yung love, long engagement, no? Obedience, victory, and eternal promises. Nandyan po lahat sa Biblia yan. Na pag yan ay nahukay natin, katulad ni David, na parang pulot-pukyutan ng panlasa na. Ganon din ang pagmamahal niya sa salita ng Diyos. Oo. Na kapag yan ang ating inimbres sa ating buhay, sa napapaloob sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, magiging matagumpay tayo. Ano man ang ating maranasan, ang ating kinaharap at mangyayari, mga kapatid, hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Maging ngayon mismo, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Kaya sa oras na ito, narinig natin, kapatid, yung mensahe ng ating Diyos. Ano man ang iyong nararanasan ngayon, shall trouble or hardship, persecution, famine, nakedness, danger, or sword, sabi nga, maging kamatayan man yan, hindi na tayo matatakot. Dahil pinalaya na tayo, Hebrew chapter 2, 14 to 15. Praise God. At kung ikaw man ay may kahilingan sa oras na ito, bakit laksan mo yung loob? Bakit hindi ka ngayon lumapit sa Panginoon na may pananampalataya? Dahil ang sabi niya, lumapit kayo sa akin lahat ng napapagal at nabibigatang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Mga kapatid, sabi rin niya, ang sino mang lumalapit sa Kanya, kailan may di niya itataboy, at ang nagtitiwala sa Kanya, hindi niya binibigo. Ang sabi nga sa sulat ni Haring David, wala pang dumulog sa Kanya na Kanyang tinanggihan. Tinanggihan ka man ng ospital, unino man na yung lapitan, kung ikaw ay magtitiwala ngayon, sa harapan ng Panginoon, hindi Kanya bigbiguin. Hindi kami mapapahiya dahil mahabagin ng Diyos. Kalakip ang Kanyang pag-ibig. Kung anyang Kanyang anak, binigay niya para sa ating lahat. Ang sabi nga ni Paul, ibibigay niya rin ang lahat ng ating pangangailangan kasama ng Kanyang anak. Ano ang iyong pangangailangan ngayong kapatid? Ba't hindi ba ang iyong nararanasan? Manalig ka. Sumampalataya ka sa Panginoon. At mararanasan mo ang pagkilos ng iyong kapangyarihan na hindi siya nagbabago. Kaya sa oras na ito, laksan mo ang iyong loob sa iyong pagdulog sa Kanya ngayon. Sa iyong paglapit na may pananampalataya, pagtitiwala na wala tayong ibang asahan, pagtitiwalaan, kakanlungan, kundi ang Diyos na buhay, na hindi nagbabago, ngayon at magpakailanman, na maging sa oras na ito, kung ikaw ay sasampalataya
Katulad ng sinabi ni Jesus Christ kay Marta. Ang sabi ni Marta, yung sinabi ni Jesus, alisin niyo ang bato. Ang sabi ni Marta, Panginoon, nangangamoy na 4 na araw ng nakalibing. Ang sabi ni Jesus Christ sa verse 11, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi sa ibang salin. Kaya kung pinagsama-sama yon, makikita mo kung gaano kabuti ang Diyos na nangako hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Dahil ang lahat ng problema at suliranin ng tao, mga kapatid, tinapos na ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. Kaya kung ito'y ating pangahawakan, buhay ang kanyang salita na hindi nagbabago. Kaya sa oras na ito tayo dumulog sa ating Diyos. Ano man ang iyong pangangailangan, hindi mo man ito mabanggit isa-isa, alam ng Diyos ang laman ng iyong puso. He is the all-knowing God. The all-powerful God. Gaano ka man kalayo ngayon sa mga viewers, sumampalataya ka na walang imposible sa Diyos. Nothing is too difficult for Him. He is a God of wonders that cannot be fathomed, the God of miracles that cannot be counted. Kaya sa oras na ito, tayo ay dumulog sa ating Diyos. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat sa oras na ito. Salamat sa iyong salita na aming napakinggan. Tunay napakayaman ng iyong salita. O Diyos, walang makaarok. O Diyos, sa kayamanan nito, kundi ikaw lamang. Because you are the all-knowing God and unlimited God. At unlimited ang pagpapala mo, ang kapangyarihan mo, Diyos, na kaya mo ngayon ipadama at iparanas sa iyong mga anak na may pananampalatayang dumudulog sa iyo. Ngayon, O Diyos, nakikita mo ang iyong mga anak mula unahan hanggang likuran. Maging sa mga viewers, Lord, walang distansya sa iyo. Makapangyarihan ka. Kaya, O Diyos, abutin mo ngayon ang iyong mga anak. Lord, iunat mo ang iyong mapagpala, ang iyong mapaghimalang kamay upang abutin at katagpuin ang bawat isa. Sila na mga may sakit karamdaman, hipuin mo mula ulang gantalampakan. Lord, dahil kami nanampalataya that by the stripe and wounds of Jesus, pinagaling mo na kami. We are held more than 2,000 years ago. At isinama mo na kami sa parada ng tagumpay ni Kristo. Kaya maging sa mga nakakararanas ngayon ng mga problema suliranin, ng mga pagsubok, maging ng kahirapan, ng mga tribulasyon sa buhay, O Diyos, ikaw ang aming katugunan. For as it is written in your word, such a high priest meets our needs. The one who is wholly blameless, pure, separated from the sinners, exalted above the heaven. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus, na siyang makatutugon. Christ is the answer to all our needs. For He is our great provider. You are our great provider who provide all our needs according to your riches in glory. Kaya lahat ng mga may sakit karamdaman ngayon na lumalapit, sumampalataya ka ngayon. Sa pangalan ni Jesus, aming ginagamit ang authority, Lord, na pinagkaloob mo sa amin. That in the name of Jesus Christ, all sickness and disease depart in the lives of your people right now. In the name of Jesus Christ,
Even ikaw, espiritu ka ng pagkalumpo. Lahat ng abnormalities sa katawang ito, ni Nanay Kuring, mula ulong gantalampakan, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng pagbabara sa mga ugat, na siyang kadahilanan ng pagkaparalisado ng kanyang katawan, amin itong nilulusaw sa pangalan ni Jesus. For in the name of Jesus, there is power, there is healing. In the name of Jesus, nothing is impossible with you, God. Because your name, Jesus, is the name above every name, that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is the Lord of all. For the glory of the Father, in the name of Jesus, there is deliverance, there is healing. Kaya sa pangalan ni Jesus, all sickness and disease in this body, maging ang espiritu ng pagkaparalisado, ay aming inutosang lumabas sa katawang ito. At sa pangalan ni Jesus, lahat ng imaymay ng katawang ito mula ulong gantalampakan, maging ang mga bukong-bukong, kasukasuan, mga ugat, mula maliit hanggang malaki, inuutosan namin ngayon sa pangalan ni Jesus, mag-function normally. We declare life and blessing in this body right now. In the name of Jesus, for your name, Jesus, there is healing. There is power. You are our great healer, our Jehovah Rapha, the Lord, our physician. Kaya ngayon pa lamang, O Diyos, maraming salamat. Pinagaling mo na, pinalakas mo na, si Nanay Kuring. Lord, kami na nagpalataya, nabuhay kang Diyos. At ang lahat na may nararamdaman na hindi maganda, we rebuke right now in the name of Jesus sa mga may kahilingan, financially, materially, lahat ng aspeto ng buhay ng iyong mga anak, O Diyos. Ngayon pa lamang, pinasasalamatan ka na namin dahil ikaw nagsabi, ano mang hingin namin sa pangalan mo, Panginoong Hesus, gagawin mo upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ng anak. Salamat sa tagumpay, sa dakilang bagay na ginawa mo sa amin sa oras na ito. Pagpalain mo, Diyos, sa mga lumapit sa iyo. Lord, bless mo ang aming mga kapatid. Lord, pagpalain mo. Oh, hallelujah. Receive the blessing from the Lord. Dahil pinagpala mo na kami, O Diyos, more than 2,000 years ago. Kaya salamat sa dakilang bagay na ginawa mo na sa amin sa oras na ito. Salamat sa presensya mo, banal na Espiritu. For where there is, your presence is, there is peace, there is liberty. In the name of Jesus, sa iyo, O Diyos, ang papuri, pasalamat, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Lahat ng pinagpala ng Diyos, pinagaling, pinalakas, tinugon ng Diyos, sumigaw ng malakas na, Hallelujah! 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 Malakas na! Amen! Praise God!